Alright, Ella's Vlog. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa trending news ngayon na ito na. Mga barko ng China, pinapalis na ng Pilipinas sa Panatag Shoal matapos ang mga pangyayari. Pilipinas tuloy ang balikatan. Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs ang mga barko ng China sa Panatag Shoal kung saan binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas kamakailan. Ayan mga kaibigan, maliwanag dito na pinapalis na ng Pilipinas sa mga barko ng China na paggalagala sa Pilipinas. Sa Palawan naman, patuloy ang balikatan exercises kung saan sinubukan ang High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika. Alright, sinubukan na. Si Ian Cruz. Ayan mga kaibigan ha. Ito na, nagtitrending kayo. Pilipinas, sinubukan na. Kasagsagan ng malakas na ulan sa barangay Kampong Gulay sa Rizal, Palawan. Umalingaw-law ang putok ng rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army. Wow. Sampol. Ang Sampol mga kaibigan niya. Sa kunwaring papalapit na kalaban na nooy nasa West Philippine Sea. Sunod na maririnig ang putok naman ng 105mm howitzer ng Philippine Marines. Wow! Para naman ito sa mas malapit na target sa dagat. Nakaw. Nakita naman ang maraming ilaw sa himpapawid. Ito ang star cluster na pinaputok ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para makita ang kalaban. Wow, ang ganda. Parang ano lang Parang fireworks siya. Kanina nung napakalayo pa ng mga kalaban na narito sa bahagi ng West Philippine Sea, yung HIMARS muna ang tumira sa mga kalaban. Kasunod dito yung 105 howitzer ng Philippine Marine Corps. Pero kapag dikita na ang laban, ang bumabakbak sa ngayon ay yung ground troops sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakatago dito sa mga halaman at damuhan sa gilid ng beach. Wala ka naman mga kaibigan. Tingin ko naghahanda na talaga ito. Pero balikatan lang, tawag balikatan ito. Pero pag gano'n na rin yun, paghahanda, preparation. Ulitin natin Ulitin natin. Ano ba yun? Mga barko ng China, pinapalis na ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs ang mga barko ng China sa Panatag Shoal kung saan binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas. Goodbye Chinese. Okay. Awiin na yan, sigurado. Kamakailan. Sa Palawan naman, patuloy ang balikatan exercises kung saan sinubukan ang High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika. Saksi, si Ian Cruz. Take 2. Pilipinas, kasagsagan ng malakas na ulan sa barangay Pilipinas, bumanat na. Kampong Gulay sa Rizal, Palawan. Umalingaw-law ang putok ng rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army. Darogan Chinese ito. Ang HIMARS ang unang tumira sa kunwaring papalapit na kalaban na nooy nasa West Philippine Sea. Sunod na maririnig ang putok naman ng 105mm howitzer ng Philippine Marines. Para naman ito sa mas malapit na target sa dagat. Babanatan na nga yata ang China. Grabe ibang klase talaga ngayon ng mga power ng military power ng Pilipinas ngayon. Ibang klase ng mga kaibigan Ito naman ang maraming ilaw sa himpapawid. Ito ang star cluster na pinaputok ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para makita ang kalaban. Kanina nung napakalayo pa ng mga kalaban na narito sa bahagi ng West Philippine Sea, yung HIMARS muna ang tumira sa mga kalaban. Kasunod dito yung 105 howitzer ng Philippine Marine Corps. Pero kapag marami nagtatanong, marami ba yan? Okay, sabi nila, marami ba yung mga stock ang Pilipinas ng ganyan, mga missile na gano'n? Marami, tingin ko. Okay, continue lang. Kita na ang laban, ang bumabakbak sa ngayon. Kita na laban. Howitzer ng Philippine Marine Corps. Pero kapag dikita na ng laban, ang bumabakbak sa ngayon ay yung ground troops sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakatago dito sa mga halaman at damuhan sa gilid ng beach. Preparation talaga ito mga kaibigan. Maliwanag to. Preparation na ito ng Pilipinas at Amerika dito sa pasaway na China. We are simulating a threat coming from the seas to our shorelines, and so we are using our multi-domain multi-domain capabilities to pagresponde sa panatag galing sa dagat, iniensayo ng balikatan exercise. Okay, ibang klase. Okay, defend our sovereignty. For our
what we do is we work as a close part of that combined joint task force to really look at a potential adversary as we look at protecting the sovereignty here. Sa nakitang performance kanina ng HIMARS, mainam daw na magkaroon nito ang bansa para higit na pagtibayin ng ating external defense. Any new equipment will be beneficial to the armed forces, not only for the Marines. We also welcome that kind of hardware. Hinanong ang AFP, Nakatutok na yung hindi kaya masamain ng China na nakaharap ang mga kanyon sa West Philippine Sea. Bakit masamain? Sariling ano natin yan. Sigurado to, ang China nito. Ngal-ngal na naman ang todo ang China nito. Tinutok na ng Pilipinas eh. Siyempre, normal lang yan na nakatutok. Alam naman nakatutok sa bundok. Di ba? Natural, nakatutok sa ganon. This is very speculative. This is quite a distance, and we are only firing within our maritime zones and our territory. Kung titingnan sa mapa, nakaharap ang Rizal Palawan sa Ayungin Shoal. Sa Ayungin na monitor ang tatlong Chinese research vessel kamakailan. Lumipat na raw ang mga ito ng pwesto at nasa bandang Pag-asa Island na kahapon. Ganun, tuloy pa rin yan. Yung Chinese, nahuhukay yata ito eh. O may tinatanim. Okay? Kasi nga balita ko dito sa mga Chinese nito, yung mga Chinese vessel na pumasok sa Palawan, yung mga mikot-ikot. May hinuhulog daw sila, okay? May hinuhulog doon sa ilalim ng dagat. Hindi na malaman kung anong hinuhulog yun. Baka maya, tinatanim-tanim nila ng mga pananim. Alam na kung ano yon. Common sense na lang yun. Naghanda na rin ito. Kaya lang ginagamit nila mga private vessel, mga kaibigan, okay? Siguro, pinapatak-patakan yung mga pain, kung sa kuwan. Yan, tingin ko nilagay ng mga yan. Ang Chinese flag research vessel namang Shen Kuo na ilang araw nang minomonitor ng gobyerno sa silangan ng bansa, wala na rin sa ating exclusive economic zone. Pero patuloy ang maritime patrol lalo't may impormasyong nagpatay raw ng automatic identification system ang research vessel. Nakadaong naman na sa Maynila ang DRT Bagakay ng Philippine Coast Guard. Gagawaran ng parangal ang crew ng barko na isa sa mga binomba ng water cannon ng China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Kabilang sa nasira ay sa PCG ang superstructure o main area ng barko. Naku, ganun, nasira agad. Ngayon sa sobrang lakas, sobrang lakas, kaya nasira. Okay. ng buga ng tubig, makikita natin sila. Ayan o, laki ng barko ng China. Itinatawag na ng DFA ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy dahil sa pangharas sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Datu Bancao ng BR. Dapat yung palayasin na talaga yung mga limpik na yan. Okay. Ang mga barko ng China, pinapalis na ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Okay, continue lang. Nawagan din ng Pilipinas na umalis na ang mga barko ng China sa Panatag Shoal. Sagot din ng Chinese Embassy, bahagi ng kanilang teritoryo ang Wangyan daw na tawag nila sa Panatag. Dumali. Bahagi ng kanilang teritoryo, layo ng yung balsa sa Naghain na raw sila ng protesta sa Beijing at sa Maynila para itigil ng Pilipinas ang pag-uudyok nito. Sinagot din ng China pahayag ng National Task Force on the West Philippine Sea na hinarangan ng China ang isang humanitarian mission para tulungan ang mga mangingisdang Pinoy. Sabi ng Chinese Embassy, mula nung mapagkasunduan daw ang Temporary Special Agreement ng China at Pilipinas noong 2016, hindi naging issue ang pangingisda ng mga Pinoy sa designated areas. Sa kasunduan, may designated waters daw kung saan pwedeng mangisda ang mga Pinoy maliban sa lagoon ng Panatag. Hindi rin daw pwedeng pumasok ang AFP, PCG at iba pang government vessel at aircraft sa loob ng 12 nautical miles ng Panatag Shoal. Pero hindi raw sumusunod dito ang kasalukuyang administrasyon. Wala pang bagong pahayag ang DFA tungkol dito. Pangalan China, bakit susunod sa inyo mga lintik kayo? Sariling teritoryo ng Pilipinas, ganunin nyo. Alright, mga kaibigan, ano masasabi nyo? Talaga namang naghahanda na ang Pilipinas dito sa China. Maliwanag yun, ganun na nga. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.